Mr. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3011 Silent Hill. Nagkataon lang na bago gumawa ng plano ang Diyos Emperor Kailan, mayroon pa siyang ilang oras upang lumipat sa paligid. Sa panahong ito, nilayon ni Yefan na takpan ang lahat ng pangunahing mundo gamit ang sarili niyang eyeliner. Matapos magpalit ng mukha kasama si Shilanyo, naging hindi pamilyar ang dalawa sa salamin. Kuya Yefan, nagpapanggap ba tayong mag-asawa o magkapatid? Kinuha ni Shilanyo ang kamay ni Yefan at nagtanong na may matamis na ngiti. Ano ang gusto mong laruin? Tanong ni Yefan. Mga kapatid, sabi ni Shilanyo. Bakit? Nagulat si Yefan, iniisip na pipili si Shilanyo ng mag-asawa. Hindi ba ang ganitong status? Mas masaya. Si Shilanyo ay kumurap na may malalaking mata at sinabi sa mapang-akit na tono. Nagulat muli si Yefan, munting duwende. Hihi, kuya, anong pangalan mo? Hindi mo magagamit ang Leng Xingchen, ginamit mo ang pangalang ito ng masama. Tinatayang maraming puwersa ang nag-imbestiga nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Shilanyo. Oo. Ang background information ko, maraming puwersa ang tinatayang nakacheck, Lucifer, hindi na magagamit. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, tawagan mo lang ako. Longwu. Yefan, hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaisip ng ganoong pangalan. Siguro dahil sa kung anong pelikula ang napanood ko dati, o sa tingin ko ay simple lang ang pangalan. Anyway, sinabi lang. Puchi, hindi napigil ang matawa ni Shilanyo at sinabing, Longwu. Nakakahiya. Ako. Talagang nag-aalala tungkol sa aming mga anak sa hinaharap. Kumbinsido ako sa kakayahang pangalanan ito. Pagkatapos, kung gayon ang pangalan ko ay Long Xiaoyu. Wu, anong tingin mo sa kapatid ko? Okay, Sister Xiaoyu, tumango si Yefan. Ikalimang kuya, alis na tayo, saan tayo unang pupunta? Sa simula, gumawa tayo ng eyeliner sa paligid ng ating mga kamag-anak. Tandaan, sa pagkakataong ito ay sinisikap nating huwag makipag-away sa iba. Kahit na gusto nating gumawa ng hakbang, hindi natin magagamit ang kapangyarihan para kilalanin tayo, paalala ni Yefan. Got it, fifth brother. Masunerang tumango si Shilanyo. Agad na umalis ang dalawa sa Titan World, sinabi lang ni Yefan sa ibang babae na may gagawin siya, at hindi na nagsalita pa. Sa Honghuang, Tartarus, at Kyushu. Nagsagawa ng pagsusulit si Yefan kasama si Shilanyo at nalaman na ang Ling Rhinoceros Gu Public Edition ay talagang madaling gamitin, kaya nagsimula siyang pumunta sa kakaibang mundo ng may kumpiyansa. Mapalad si Yefan na gumugol siya ng maraming enerhiya upang gayahin ang batas sa paglipat. Ngayon, salamat sa batas na ito, maaari na siyang maglakbay kaagad kasama si Shilanyo sa iba't ibang mundo. Sa tuwing pupunta siya sa isang mundo, gagawa si Yefan ng paraan upang mailapit si Shilanyo sa ilang lokal na dignitaryo. Sa lakas ni Yefan, hindi mahirap makalapit sa ilang Kaitian realms nang hindi na-discover. Ang gu ni Shilanyo sa ganitong anyo ng enerhiya ay mas mahirap matukoy kaysa sa ordinaryong gu. Hanggat sinusubukan mong iwasan ang mga madiskarteng antas na iyon, at kahit na hindi mo ipakita ang iyong paglilinang sa kalooban, silang dalawa ay hindi mapapansin sa karamihan. Sa loob ng mahigit isang buwan, naglakbay ang dalawa sa daan-daang malalaking mundo sa eroplano na may magkaibang mukha. Sa tuwing pupunta si Yefan sa isang lugar, bibili siya ng interstellar map ng nakapalibot na mundo sa lokal na tindahan sa pangalan ng paglalakbay, upang mahanap niya at mapili ang kanyang susunod na target. Unti-unti, naging pamilyar si Yefan sa eroplano ng Taishi. Upang hindi makaakit ng pansin, sina Yefan at Shilanyo ay nasa iisang mundo at hindi magtatagal. Para sa mga kabisera ng iba't ibang mundo, sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na mag-ingat. Kung tutusin, may mga demonyong hari at Diyos na hari, at lalong madaling ilantad ang mga ito. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Yefan ay ang karamihan sa mga kabisera ng mga demonyong hari na ito ay kakaiba o kakilakilabot na mga lugar. Ang lawa ng apoy ng impyerno ay puno ng mga bulkan, lava, at walang tumutubo. Hindi kalabisan na sabihin na ito ay purgatorio. Sa ganitong malupit na kapaligiran, hindi naging madali para sa mga demonyong ito na magtayo ng kuta laban sa mga halimaw. Naunawaan din ni Yefan kung bakit napakalakas ng hukbo ni Satanas. Sa ganitong kapaligiran, ang malalakas lamang ang makakaligtas. Sa walang katapusang dagat, ni Yefan o Shilanyo ay walang nakikitang lupain. Ang pinakamalaking purong tubig sa mundo sa eroplano, lahat ng mahahalagang lungsod, ay nasa tubig. Ang mga kakaibang nilalang sa tubig na nakatagpo sa lahat ng dako, at kahit isang isda na dumadaan, ay lahat ng uri ng mga demonyo. Gaano man kadali ito, si Yefan at Shilanyo ay medyo wala sa tono sa walang katapusang dagat. Tanging kapag pumasok sila sa ilang lungsod at nakilala ang mga lokal na tao na nagnenegosyo, maaari silang maging mas natural. Tungkol naman sa Valley of Storms ng ikatlong anak, nang pumunta si Yefan, madilim. Sa madilim na mundo, lahat ito ay naiilawan ng ilang kumikinang na oars. Ang malamig na hangin ay sumipol, ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako, at ang mga demonyo ay nanirahan sa mga siwang ng iba't ibang mga kanyan, at nagtatag ng mga lungsod sa kanyan. Nalaman ni Yefan na karamihan sa mga demonyong nakatira dito ay mga demonyong uri ng yelo, kaya mas sanay siya sa ganitong kapaligiran.
Gayunpaman, sa kabisera ng nangungunang tatlong hari ng demonyo, kahit papaano ay iniisip pa rin ni Yefan na makakasali siya dito. Nang dumating ang ikaapat na Demon King na si Belfinger sa kanyang Silent Hill, medyo nalito sina Yefan at Shilanyo. Tahimik ang walang katapusang itim na kagubatan na wala man lang huni ng mga ibon. Ang gusali ay talagang isang bahay na puno. Ang iba't ibang mga higanteng puno ay ginawang mga bahay na napakaginhawa. Ngunit ang problema ay, napakakaunting mga demonyong aktibo rito. Sa kalye, makakatagpo ka ng isa o dalawang demonyo kapag lumakad ka sa malayo, at tahimik na naglalakad. Sa takot na makagawa ng kaunting ingay. Mayroong mga palatandaan sa lahat ng dako upang panatilihing, tahimik, ang lahat. Dahil ang mga demonyo dito ay nananatili sa bahay, nananatili man o natutulog. Karamihan sa mga aktibidad sa labas ay, mga robot, na nagdadala ng mga bagay. Ang tila primitive na Fourth Kingdom ay may mataas na antas ng teknolohiya. Nalutas ng mga matatalinong robot na ito ang ilan sa mga pang-araw-araw na gawain para sa Diablo. Sa ganitong paraan, ang mga demonyo ay maaaring maglol sa bahay nang hindi kinakailangang magtrabaho. Ikalimang kapatid, itong mga robot, hindi ko makuha si Gu, bulong ni Shilanyo. Dahan-dahan tayong maglakad at tingnan. Kung wala ka talagang goal, magpalat ka na lang ng pwesto. Magdahan-dahan tayo at huwag magingay. Si Shilanyo lang ang madadala ni Yefan, gamit ang medyo mabagal na bilis, nagpapanggap na isang manlalakbay at naglalakad sa kalye. Lumingalinga ako sa paligid, ngunit wala akong mahanap na angkop na pantirya. Walang masyadong demonyong naninirahan sa kalye. Ang ilan sa kanila ay may mahusay na paglilinang, ngunit sila ay malalim sa ilang mga higanteng puno. Kung gusto mong pumasok at kumuha ng Gu, karamihan sa kanila ay makikita. Terena, itong sirang lugar, kalimutan mo na. Walang nagawa si Yefan. Masyadong kitang-kita ang dalawa, wala man lang nabubuhay, at magtatagal sila rito. Sa sandaling ito, dahan-daang dumaan ang isang suspendidong sasakyan sa kalsada. Ang sistema ng anti-gravity ng kotse ay napaka-advance, napakakinis at napakatahimik. Biglang naramdaman ni Yefan na may mali, at nanliit ang kanyang mga mata. Anong meron? Ikalimang kapatid. Sa kotseng iyon. May dalawang estratehikong antas ng demonyong general, kahit na ang hininga ay napakahina, ngunit hindi ito dapat magkamali. Napansin ni Yefan na ang aura ng mga batas ng dalawang eroplano, ngunit ang may-ari ay napakahina, kaya siya ay nakahiga sa kotse. Ang direksyon na tinatahak ng sasakyan ay isang malaking itim na puno na nakataas sa mga ulap sa gitna ng Silent Hill. Ang higanteng punong iyon, tulad ng Optimus Prime, ay ang palasyo ng Belfinger. Kumislap ang mga mata ni Yefan, at tahimik niyang ginamit ang Peerless Law para obserbahan. Nagulat siya sa resulta. Paano ito? Bagamat hindi ito nakita ni Yefan ng kanyang sariling mga mata, narinig niya ang tungkol sa dalawang napatay na kapatid na demonyo mula sa bibig ng 10 Diyos. Jim Rand at Edith. Isang bangungot, isang tanga. Sa paghusga sa mga batas ng eroplanong iyon, ang kotse ay tila ang dalawang magkapatid. Hindi ba sila patay? Kabanata 3012 Ano ang nangyayari? Si Yefan ay hindi naniniwala na sina Jihei at Huang Wanro ay hindi man lang makapaghusga kung ang kalaban ay patay na o hindi. Bukod dito, binigyang pansin din ni Hua Feihua ang sitwasyon ng labanan at inamin. Na nasaksihan niya ang pagkamatay ng dalawang demonyo. Tatlong madiskarteng antas, nagtutulungan upang linlangan siya. Imposible, walang saysay. Kaya ano ang nangyayari? Ang tanging bagay na nagdududa ay ang bangkay ay hindi natagpuan. Dahil sa presensya ni Driz, lumipat ang lupain at nawala ang katawan. Ngunit hindi ito maaaring mabuhay muli mula sa mga patay. Naramdaman ni Yefan na may mali, na dapat imbestigahan. Kung hindi, kung papatayin mo ang strategic level ng kalaban sa hinaharap, maaari ka pa ring mabuhay, kaya ano ang tae? Xiaoyu, pwede mo bang asarin ang dalawang lalaking iyon sa kotse? Tanong ni Yefan. Dapat pwede. Kahit nasa strategic level na sila, mahina pa rin sila. Ngayong may Gu na sila, hindi na nila mahanap. At ang aking Gu Pure Energy Form ay direktang makakapasok sa kotseng ito. Sabi ni Shilanyo, tahimik na nakipagkamay. Mga bala, dalawang hamak na gas ang lumipad palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, kumurap si Shilanyo, tapos na. Tumango si Yefan at umalis sa Silent Hill kasama si Shilanyo. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yefan na pumunta sa ibang mga lugar. Pagkatapos makahanap ng ligtas na lugar, hayaang makita ni Shilanyo kung ano ang sitwasyon ng dalawang tamad na demonyong iyon. Ang Giant Tree Palace sa Silent Hill. Sa canopy, isang bukas na plataporma. Isang babaeng demonyo na nakasuot ng mahabang purple court dress na may mahabang buhok, kalahating pilak at kalahating itim, ay nakaupo sa isang napakarilag na upuan. Sa harap ng babaeng demonyo ay isang mesa na puno ng iba't ibang mga dokumento. Ibinaon nito ang ulo sa dokumento, patuloy na inaaprobahan ang isang bagay.
May katabi ding grupo ng mga civil servant, at panakanak ang pinag-uusapan nila ito. Sa sobrang abala ng babaeng demonyo sa opisina ay wala siyang oras na uminom ng tsaa sa tabi niya, ni hindi na siya kumain ng kahit isang higop ng merienda. Dumating na ang kanyang Royal Highness Belfinger, ang medical car ng nursing home, at ang dalawang nasa hustong gulang na sina Jim Rand at Edith ay bumalik mula sa kanilang mga pinsala. Hayaan mo silang umakyat, sabi ni Belfinger nang hindi tumitingin. Hindi nagtagal, may elevator na nagdala ng isang medical car. Matapos mabuksan ang hood, lumabas ang dalawang robotic wheelchair mula sa loob. Mahinang umupo sina Jim Rand at Edith dito, tumatango bilang pagbati. Meet Your Highness Belfinger. Tumayo si Belfinger sa oras na ito at naglakad papunta sa magkapatid. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita nito at inabot ang kamay para haplasan ang ulo ng magkapatid. Talagang mahirap para sa iyo sa pagkakataong ito, mga bata, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, at ngayon ay makakabawi ka mula sa iyong mga pinsala. Si Jim Rand at Edith ay parehong naluluha at napaiyak. His Royal Highness, kami ay masyadong inutil. Nabigo kaming patayin ang strategic level ng kalaban. Sinabi ni Lord Dries na nagkakahalaga ang kamahalan ng 2 buong bote ng Ankh, para lang mailigtas tayo ng 2 basura. Umiling si Belfinger, huwag mong sabihin, pare-pareho lang kayo ng mga anak ko, basta't mailigtas ka, gaano kahalaga ang tubig ng buhay. Naantig ang dalawang magkapatid. Your Highness, please give us another chance, siguradong makakahanap kami ng lugar para sa Fourth Kingdom. Umiling si Belfinger, hindi, nakamit na ang ating layunin. Dries at ang kanyang mga subordinate, naitala na ang mga batas sa antas ng estratehikong clan. Ngayon ang strategic level ng clan, halos lahat ay pinagkadalubhasaan na namin. Sa susunod na laban, ipaubayan na lang kay Satan at Tai Kang. Pinadala pala kami ni Lord Dries ng Your Highness para imbestigahan ang mga batas ng mga eroplano ng clan. Ngunit ang kamahalan, bakit natin tutulungan si Satanas? Ang direktang pag-atake sa ika-7 kaharian, hindi ba posibleng malutas ang abyss switch na tanong ni Jim Rand? Maiintindihan mo mamaya, maniwala ka sa akin, ang ating ika-4 na kaharian ay magiging tanging imperyo ng lahi ng demonyo. Sama-sama nating patunayan na ang mga hybrid na demonyo ang pinakamalakas sa mga demonyo at ang kinabukasan ng mga demonyo. Tumawa si Belfinger. Masiglang tumango ang magkapatid, medyo nasasabik. Naniniwala kami sa iyong kamahalan. His Royal Highness, nagsusumikap ka at patuloy na nagtatrabaho, ngunit hayaan kaming lahat na magpahinga at magsaya, tiyak na ikaw ang magiging pinakadakilang emperador ng demonyo. Ngumiti si Belfinger at ikanaway ang kanyang kamay, huwag mo nang banggitin ang mga ito, bumaba ka at asikasuhin mo ang iyong mga sugat. Kailangan ka pa rin ng hinaharap, ipaglaban mo ang dignidad ng mestisong demonyo. Napalakas ang loob ng dalawang kapatid na lalaki at umalis. Kapag sumakay ang dalawang magkapatid sa kotse, sumakay lang sila ng elevator pababa. May isa pang boses sa platform. Sabi ni Master, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito, at nasiyahan siya. Tio Kyun, nandito ka. Dumating ba ang foster father? Sa kabilang banda, biglang namutla ang mukha ni Shilanyo, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat. Nanlamig ang ekspresyon ni Yefan nang tanungin niya ang dahilan. Bakit ganito? Bulong ni Shilanyo, ang martial god ay hindi lang masyadong adoptive father ni Kang, o adoptive father ni Belfinger. Anong ginagawa ng matandang foodie na ito? May panunuya sa mukha ni Yefan, hindi nakakagulat na ang dalawang demonyong iyon ay maaari pang mabuhay muli, malamang na ang matandang foodie ang nagpadala ng Ankh sa Belfinger. Maliban sa Panginoon at katulong ni Yehuya, tinatansya na walang sinuman ang madaling makapagpadala ng sapat na Ankh upang buhayin ang dalawang estratehikong antas. Gumamit si Yefan ng Ankh, at alam niya na kahit na ang bagay na ito ay mahiwagang, nangangailangan din ito ng pagkonsumo. Ang muling pagbuhay sa dalawang madiskarteng antas na malapit na sa kamatayan ay tiyak na hindi isang bagay na magagawa sa ilang patak. Ano man ang mangyari, kailangan mong punan ang dalawang malalaking bote ng tubig sa bukal. Ang pinagsamang lakas ng pinakamalakas na titans na nagbabantay sa spring water ay tiyak na hindi isang bagay na kayang hawakan ng ordinaryong strategic level. Parang kayang harapin ni Xiao Jin ang isang titan, ngunit sa Titan God's Domain, maaari kang makatagpo ng higit sa isa sa bawat pagliko. Sa tabi ng pinakamahalagang bukal ng buhay, tiyak na hindi magiging maliit ang bilang. Hindi makapaniwala si Yefan, may kakayahan si Belfinger na pumunta sa spring para punuin ang bote. Xiaoyu, naririnig mo pa ba ang pinag-uusapan nila mamaya? Tanong ni Yefan. Hindi, nakaalis na sila, at umiiyak pa rin sila sa kotse. Kinakabahang sinabi ni Shilanyo, ika-5 kapatid, gusto mo bang bumalik sa Silent Hill? Kung pupunta ka ngayon, dapat mong mabangga si Yekyun. Paano kung nabangga niya siya, maaari ba niyang sabihin sa akin kung ano ang gustong gawin ng matandang foodie? Oo. Ano ang sinusubukang gawin ng Diyos ng digmaan, bakit palagi niyang tinutulungan ang mga tagalabas? Ngumisi si Shilanyo. Sa tingin mo ba tinatrato niya tayo bilang kanya? Natawa si Yefan, bagaman hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit malinaw na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa aking kaligtasan at dagdagan ang kahirapan.
Pero kung gusto niyang makasama si Fifth Brother, bakit hindi kanya direktang inaatake? Ito ang nakita kong kakaiba, hindi niya ako direktang pinapatay o tinatakot. Malamang ay may mga hula si Ye Fan sa kanyang isipan, ngunit medyo kakaiba ang pakiramdam. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Ye Fan na maaari lamang siyang sumulong ayon sa kanyang sariling mga layunin. Laging may solusyon sa isang problema. Xiaoyu, pabayaan mo na sila, gagawin natin ang atin. Ikalimang kapatid, saan tayo susunod? Sinabi ni Kylander na ligtas na si Angela ngayon, ngunit palagi akong nag-aalala. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap, at sinabi niya, pumunta tayo sa kaharian ng langit na Diyos. Kabanata 3013 Templo. Ang kaharian ng langit na Diyos ay napakalawak. Mula sa mapa ng bituin, ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking unang kaharian sa mga demonyo. Gayunpaman, ito rin ay dahil naglalaman ito ng kaharian ng Aragon at kaharian ng Pilak, 2 bansang umaasa. Nalaman ni Ye Fan na medyo malayo pa ang direktang pagpunta sa Imperial City of the Gods. Simple lang, dumaan muna sa kaharian ng Aragon. Ang pinuno ng Aragon ay isa sa 3 korona ng Protoss, at ang monghe ay nag-iisa. Ang panuntunan ng 3 korona, tanging ang Emperor-level Spear Intent ng Tai Kang, ay malawak na kilala, kaya ang labas ng mundo ay medyo alam ito. Mukhang kayang kontrolin ng Overlord Spear Intent ni Tai Kang ang Absolute Distance. Sa makatuwid, ang kalaban ay mapipilitan lamang na lumaban sa malapit na labanan, o kahit na sa pinakamahusay na hanay ng pag-atake ng baril, upang labanan ito. Gayunpaman, dahil sa ganap na prioridad ng batas sa antas ng emperador, walang pakialam si Tai Kang kung ito ay nalik. At ang batas ng Kailand at ang monghe ng isang puso ay palaging isang misteryo. Lalo na si Yixan, nag-imbestiga si Ye Fan, si Yixan ay may ilang karanasan sa pakikipaglaban noong mga unang araw, bago siya naging Triple Crown. Gayunpaman, wala sa mga kalaban ang nakaligtas mula sa batas ng isang puso. Lahat ng ito ay nalampasan. At hindi man lang masabi ng mga nasa gilid kung ano ang batas ni Yixan. Ang alam ko kapag hindi ka kumibo, kung kumilos ka, mamamatay ang kalaban mo. Nang maglaon, ang lahat ay nagkaroon ng takot kay Yixan. Pakiramdam ko ito ang tagapagsalita ng Buddha, at hindi ko siya dapat saktan. Unti-unti, walang madiskarteng antas, matapang na mag-provoke ng buong puso. Pumunta dito si Ye Fan sa pagkakataong ito dahil gusto niyang makita kung magkakaroon siya ng pagkakataong malaman ang tungkol sa madiskarteng antas ng mga Protoss na ito. Mas mabuti pa kung ilang eyeliners ang maaaring itanim sa paligid ng monghe na si Yixan. Ang kabisera ng Aragon ay isang higanteng celestial body na kahawig ng Buddha. Sa celestial body na ito, ang mga monghe ng kaharian ng Aragon ay nagtayo ng hindi mabilang na mga templo. Sa sandaling dumating si Ye Fan dito, naramdaman niyang gusto ni Asmodeus ang lugar na ito. Kung talagang gusto ng malungkot na 7th na iyon ang Buddhism. Brother Longwo, kakaiba dito, pakiramdam ko ang lahat ay pareho sa mga lugar na turista sa templo sa mundo. Nakatambay sa kalye ang dalawa na nagpalit na ng bagong mukha. May mga tindahan ng mga supply ng Buddhist sa lahat ng dako, nagbebenta ng mga banal na kasulatan, mga estatwa ng Buddha, at mga kwintas. Kung tutusin, ito ay isang relihiyosong bansa. Kung hindi natin pipilitin na mag-ahit, tiisin mo na lang, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, 2 monghe mula sa Celestial Clan sa pasukan ng kalye ang nakatingin sa kanila na may kumikinang na mga mata. Hindi nagtagal, tumakbo ang 2 monghe sa harapan nila. Kaka-rating lang ni Amitabha, ang 2 benefactor, sa aming Aragon, tama ba? Nakangiting tanong ng isang monghe. Nagkatinginan sina Ye Fan at Shi Lanyu at tumango. Mayroon bang hindi masaya tungkol sa donor kamakailan? Tanong muli ng monghe. Sa kabutihang palad. Sabi ni Ye Fan. Ayan na. Agad na kinuha ng monghe ang mga salita at sinabi, Amitabha, tingnan mo ang 2 donor, hindi pa sila nagsusuot ng kahit anong Buddha beads at anteng-anteng, kaya hindi pa sila sumasali sa alinmang templo. Sumilong ka lang sa aking Buddha at sumali sa templo. Dapat mong maunawaan ang kalituhan, at makakuha ng kaligayahan ng maaga. Pagkatapos magsalita, naglabas ang monghe ng isang leaflet na may nakapinta na templo at iba't ibang slogan. Donor, naiintindihan mo ba ang templo ng Aragon des Isa? Hindi na pinayagan ni Ye Fan ang dalawa na magsalita pa, at ang leaflet ay itinago sa kanilang mga bisig. Ito, wala tayo dito. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, hinailan na ng monghe ang manggas ni Ye Fan at gusto siyang ilayo. Donor, malapit lang ang aming templo. Mayroon kaming mataas na monghe sa templo upang maibsan ang gulo para sa inyong dalawa. Hindi, nagmamadali kami. Direktang inalis ni Ye Fan ang kamay ng monghe. Malaki ang lakas ng monghe, at tila nagulat ito nang makitang kinuha ito ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatan, ang mga celestial ay mas malakas kaysa sa mga tao. Sa kasong ito, mayroon din tayong paraan para pagpalain silang dalawa. Muli silang pinigilan ng monghe. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, isa pang monghe ang naglabas na ng 2 jade amulet. Ang templo ng des Isa amulet, 30 barya bawat piraso, sa kabuuan ay 60. Inunat ng monghe ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, salamat muna sa benefactor,
mula ngayon ikaw at ako ay lahat na tagasunod ng aking Buddha, at pinagtupalan ng Buddha. Hoy! Anong ibig mong sabihin? Kumikita ka ba sa kalye? Nang aapi ba sa labas? Shilan Yuren patuloy siyang sumisigaw. Agad namang nagpakita ng inosenteng tingin ang dalawang monghe. Babae na tagapag-alaga, bakit mo nasabi ito? Maaaring ang aking Buddha ay maawain at dinadalisay ang lahat ng nilalang, ngunit hindi ka man lang handang magbigay ng insenso na pera ng 60 banal na barya. Pananampalataya. Ang dalawang monghe ang matuwid at nagtanong sa kalye. Hindi nagtagal, ang lahat ng nakapalibot na mananampalataya ay tumingin ng masama kay Yefan at sa dalawa. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Yefan. Okay. Pagdating ko dito, nakasalubong ko ang dalawang magic stick. Si Yefan ay walang protos na pera sa kanyang kamay, at pangalawa, ayaw niyang kainin ang set na ito. Hinawakan niya ang kamay ni Shilanyo at nagplanong iikot ang ulo at umalis. Halika rito. Nasaan ang mga gwardya ng templo? Mayroong dalawang erehe dito, iniinsulto ang Buddha. Ang dalawang monghe ang nagsimulang sumigaw ng malakas. Hindi nagtagal, sumugod ang mahigit 100 kalbong monghe na nakasuot ng gintong kaseks at may hawak na iba't ibang instrumento. Nasaan ang mga erehe? Ang nangungunang monghe ay kamukha ni King Kong, nanlilisik ang galit. Masungit ang dalawang monghe at itinuro si Yefan. Kunin mo. Dalhin mo sa Precepts Hall para sa interogasyon. Si Yefan ay ganap na hindi nakaimik, dahil lamang sa hindi siya bumili ng dalawang anteng-anteng, siya ay malapit ng arestuhin pagdating niya sa Aragon. Ang monghe ba na ito na si Yixen ay isang monghe o isang rogue leader? Gayunpaman, hindi nilayo ni Yefan na tumanggi. Ang malaking bagay ay upang makahanap ng isang pagkakataon at lumayo. Hindi na kailangang gumawa ng malaking ingay sa kalye. Sa kabilang banda, galit na galit si Lan Yu kaya labis siyang naagrabyado, kaya tahimik niyang pinakawalan ang dalawang guworm. Lumipad ang dalawang guworm sa katawan ng dalawang godstick monghe, at walang nakapansin. Brother Yefan, sinundan ko sila. Paglabas natin, kailangan nating maghiganti. Bulong ni Shilanyo. Ngumiti si Yefan, ngunit pumayag. Mabilis na inihatid ang dalawa sa malapit na discipline hall. Matapos makulong sa selda, ginamit muna ni Yefan ang batas ng mga multo para patumbahin ang cell guard. Kaagad, inilabas niya si Shilanyo sa selda at muling isinara ang pinto ng selda. Sa huli, nakahanap ako ng isang ligtas na lugar at inilipat ito ng direkta ng hindi alam. Matagal na panahon na rin mula noong naranasan ni Shilanyo ang ganitong uri ng kahihiyan. Paglabas niya, dinala niya si Yefan para hanapin ang dalawang monghe na iyon. Hanggang sa isang walang laman na kagubatan sa bundok sa kabisera. Bumungad sa kanilang dalawa ang templo ni Des-isa. Akala ko ito ay isang templo, dapat itong maging solemn na at sagrado, at ang liwanag ng Buddha ay kumikinang. Pero, mining area pala ito. Ang tinatawag na templo ay puno ng alikabok, kulay abong pader, at batong mga estatwa ng Buddha, na marami sa mga ito ay hindi kumpleto. Sa lugar ng pagmimina, maraming makapangyarihang monghe ng tribo ng Diyos ang may hawak na iba't ibang mga letigo at sandata, na nangangasiwa sa ilang iba pang mga kulis sa minahan. Dito pala nakolekta ang mga hilaw na materyales para sa mga anteng-anteng na ito. Ito ay isang templo, ito ay karaniwang minahan ng kuli. Bulalas ni Shilanyo. Sumimangot si Yefan. Ang mga tagapangasiwa dito ay pawang mula sa celestial race, ngunit ang mga kuli ay pawang mga tao o iba pang medyo mahinang lahi. Gayunpaman, ang mas lalong hindi inaasahan ni Yefan ay nakita niya ang isang matandang mukha sa minahan. Bakit siya nandito? Kabanata 314 ang lumang reunion. Kuya Long, sino iyon? Nagtataka si Shilanyo. Itinuro ni Yefan ang isang matabang monghe na nakasuot ng punit-punit na damit at medyo namamaga ang katawan sa minahan. Ang monghe ay nagtatrabaho ng gusto gamit ang isang pait, pinupunasan ang kanyang pawis paminsan-minsan. Hindi tulad ng ibang Monero, walang desolation at pamamanhid sa mukha ng monghe, sa kabaligtaran, medyo seryoso siya. Tila ang pagsusumikap na ito ay itinuturing din bilang isang kasanayan. Master Buyo. Nakilala agad ito ni Shilanyo. Ang monghe na ito ay ang tahimik na monghe na minsang nakipag-away sa kanila. Nang maglaon, tulad ni Liu Qinghao, silent ay lumipad, at pagkatapos ay walang balita. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng napakatagal na panahon, ako ay mananahimik sa ganoong ghost play sa Aragon Kingdom ng Celestial Clan. Mukhang niloko rin nila si Master Buyo. Hindi, kailangan natin siyang iligtas. Nang aatake na sana si Shilanyo, pinigilan siya ni Yefan. Sandali lang, huwag magmadali, sabi ni Yefan. Ikalimang kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalantad ito. Hindi ko matutulungan si Master Buyo. Siya rin ang dati nating kaibigan at marami na siyang naitulong sa Earth. Nag-aalalang sabi ni Shilanyo. Hindi ako tumanggi na mag-ipon, hindi ko lang sinabi ang tungkol sa monghe. Hindi naman natin kailangang iligtas tayo, sabi ni Yefan. Bakit? Nagtataka si Shilanyo. Kinurot ni Yefan ang mukha ng babae, kung titingnan mong mabuti, nakikita mo ba ang antas ng paglilinang ng tahimik na monghe? Sinubukan ni Shilanyo, pagkatapos ay umiling, hindi ko makita. Magsalita ka baka hindi ka maniwala, ang matabang monghe na ito ay mas malakas kaysa sa mga tagapangasiwa dito.
Kumislap ang mga mata ni Yefan, at naramdaman pa niya na narating na ni Wuyo ang bukas na langit. Gayunpaman, ayon sa edad at mga kwalifikasyon ng Monk Buyo, hindi ito nakakagulat. Kung talagang gusto niyang umalis, maaaring hindi siya mapigilan ng mga supervisor na ito kung magsasama sila. Kung gayon bakit hindi siya umalis? Nagulat si Shilanyo. I guess. May ilang bagay na hindi simple dito. Nil-aibot ng kamalayan ni Yefan ang paligid at sumimangot. Medyo kakaiba ang templong ito at ang minahan, at hindi lang ito ang hitsura sa ibabaw. Hintayin natin ang gabi. Karamihan sa mga kuli sa minahan ay hindi maaaring gumana sa lahat ng oras, at palaging may mga downtime para sa pahinga. Nakatitig lang kami dito at walang sinabi. Monk, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya dito. Nang marinig ito ni Shilanyo, masayang ngumiti siya, okay. This is so interesting. We want to be Lurkang spy brothers and sisters. Ikaw, marunong kang maglaro, hinaplos ni Yefan ang mukha ng babae. Gayunpaman, fifth brother Long, mayroong 30 oras sa araw sa Aragon, at kailangan nating maghintay ng higit sa 10 oras bago magdilim. Bago iyon, maglalaro pa ba tayo ng iba? Niyakap ni Shilanyo ang live-in Yefan, at ang mga mahihinang willow ay tumutulong sa hangin. Ngumisi si Yefan, binuhat ang babae, at direktang tumakas sa kagubatan. Gabi, isang maliit na gate sa templo ng Des-Isa. Dalawang Diyos monghe, na may dalang dalawang malalaking pakete ng itim na tela, ay lumabas mula sa loob. Matapos mapagmasdan na walang tao sa malapit, ang dalawang monghe ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa likod ng bundok. Dumating ako sa isang malaking malalim na hukay, at ang bunganga ng hukay ay naglabas ng baho. Binuksan ng dalawang monghe ang itim na tela, at dalawang bamyubula ang bibig at maputlang mga bata ang gamulong mula sa loob. Ang dalawang bata ay mukhang mga 10 taong gulang, may dilaw na mukha at manipis na kalamnan, at mukhang malnourished. Ang masama pa nito, mayroon din silang iba't ibang post-infection spot sa kanilang mga katawan. Inihagis ng dalawang monghe ang dalawang bata sa malalim na hukay nang walang sabi-sabi. Sa malalim na hukay, biglang bumukas ang isang pares ng pulang mamamatay tao na mata. Fiona, ang dalawang monghe ang tamad na tumingin dito at umalis. Sa malalim na hukay, may ilang itim na hayop na mukhang aso, ngunit bawat isa sa kanila ay 5 o 6 na metro ang haba at may matatalas na ngipin. Ang dalawang walang malay na bata ay malapit nang mahulog sa grupong ito ng mga halimaw. Lahat, biglaan, isang figure ang dumaan sa malalim na hukay. Array, ay, isang grupo ng mga hayop ang umungal sa galit at ayaw. Anong nangyayari? Ang Night Demon ay may masamang ugali kamakailan. Tanong ng isang monghe. Hindi ito masyadong maraming pakainin. Maraming maliliit na hayop ang namatay kamakailan, kaya hindi sila dapat magutom. Ang isa pang monghe ay naguguluhan din. Hoy, huwag kang mag-alala tungkol dito, kahit na ano, ang paggamot ay mas mahusay kaysa sa atin. Ang mga tiyuhin na ito ay ipinanganak upang magutom. Hindi napansin ng dalawang monghe na kinuha ng figure ang pagkain ng mga asong Night Demon. Ang figure ay naging isang kidlat, bumangon mula sa malalim na hukay, at mabilis na dinala ang dalawang bata sa kagubatan ng likod ng bundok. Pagkatapos tumakbo ng 12-dosenang milya, pumasok siya sa isang kanyan. Sa isang kuwebo sa kanyan, pinababa ng isang mabilog na figure ang dalawang bata. Sayang. Napabuntong hininga si Monk Buyo na may habag, kumuha ng bote ng gayuma, at itinapat sa bibig ng dalawang bata. Kasabay nito, tinulungan niya ang dalawang bata na alisin ang ilang mga lason sa kanilang katawan sa kanilang paglilinang. Sa ganitong paraan, pansamantalang nailigtas ang kanyang buhay. Si Master ay nanatili sa minahan na iyon, kaya para sa mga batang ito. Ito ay talagang puso ng Bodhisattva. Biglang nagulat si Buyu, lumingon siya at tumingin sa bakana ng kuweba. Ang lalaki at babae na dumating ay sina Yefan at Shilanyo, ngunit pareho silang nagbago ng kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mukha ay ganap na hindi nakikilala. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Yefan ang kanyang boses. Ang monghe na si Wuyo ay hindi nagsalita, ngunit gumawa ng isang espada na kilos. Hihi, Master, naaalala mo pa ba ako? Tanong ni Shilanyo. Ang tahimik na monghe ay ngumiti at gumawa ng isa pang ulan na kilos. Ngumiti si Yefan at sinabing, Monk Silent, kahit na itikom mo ang iyong bibig, at hindi mo nakita ang isang matandang kaibigan sa loob ng maraming taon, hindi ka magsasalita ng kahit isang salita. Bago siya matapos magsalita, napagtanto ni Yefan na may mali. Teka, dila mo. Ngumisi si Buyo sa sandaling ito, at wala na ang dila sa bibig niya. Sinong pumutol ng dila mo? Malungkot ang mukha ni Yefan, at makatwirang sabihin na ang paglilinang ng monghe ay kayang ayusin ang kanyang dila. Dahil hindi pa ito naayos, ibig sabihin ay pambihira ang lakas ng kalaban. Umiling si Monk Buyo, parang may 1,000 salita, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sandaling ito, napansin ni Yefan na may ibang tao na darating dito. Nung una akala ko kaaway, pero nung nalaman ko na, matandang kakilala, na naman pala. Bakit ka nandito? Hindi naiwasang magtanong ni Yefan nang makita niya ang taong pumasok sa kuweba. Ang taong dumating ay nakasuot ng itim, may lumilipad na mahabang buhok at mga kilay na tumatagos sa kanyang mga templo.
Si Ye Longyuan iyon. Oo, nakita ko na ang biyenan ko. Nagmamadali ding tumawag si Shilanyo. Mukhang nalilito pa rin si Ye Longyuan, Ye Fan. Hindi nagulat si Ye Fan nang makita niyang tahimik ang monghe, at biglang natauhan. Kayong dalawa, matagal na kayong nandito. Pinagmasdan ni Ye Longyuan ang mukha ni Ye Fan at napagtanto na ito ay isang disguise. Ako ang dapat magtanong nito. Hindi ka ba nakikipaglaro kay Satanas at sa Hari ng Baril? Bakit ka pumunta sa templong ito ng desisa? Kakaibang sabi ni Ye Longyuan. Saglit na natigilan si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ni Ye Longyuan ang tungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Walang digmaan sa ngayon, kaya naglakad-lakad ako na may mahinang ulan. Sa araw, ang mga monghe ng desisa ay nagpitad, kaya napunta ako upang makita. Hindi ko inaasahan na mayroong isang malaking ani. Nagkibit balikat si Ye Fan. So that's the case. Wala kang temple amulet or token sa katawan mo, madali lang talagang ma-target. Ang mga pangunahing templo sa Aragorn ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makipagkumpetensya para sa mga mananampalataya. Lalong mangmang ang mga monghe ni desisa. Walang bottom line, bumantong hininga si Ye Longyuan. Huwag na nating pag-usapan ito, paano mo nakilala ang monghe na si Buyo, ano ang problema ng dila? Matigas na tanong ni Ye Fan. Kabanata 3,015 Huwag kumain. Tiningnan siya ni Ye Longyuan nang walang salita, at nang makita niyang tumango siya, sinabi niya ang sanhi at bunga. Lumabas na pagkatapos umalis ni Ye Longyuan sa Shenlong City, umalis siya sa Kyushu. Bagamat ang kanyang lakas ay wala sa estratehikong antas, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagprotekta sa sarili ay hindi isang problema. Upang maghanap ng mas mataas na kaharian, hindi maaaring manatili si Ye Longyuan sa ilang sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang pagpunta sa ilang malalaking lungsod na may malalakas na tao sa pangkalahatan ay nangangailangan ng maraming gastos. Kung nagkataon, nakita ni Ye Longyuan ang patalastas ng Aragon Kingdom. Kung gaano ka mapagpatuloy si Aragorn, kung paano nagniningning ang liwanag ng Buddha, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay mapayapa. Nag-isip si Ye Longyuan, ang mga Diyos ay isa ring first class na malakas na pamilya, hindi mas masahol pa sa Diablo. Makakatipid ng pera ang pagpunta sa panig ng Celestial God Race, na maaaring mas angkop para sa kanya na magnilay. Kaya, ginamit ni Ye Longyuan ang natitirang mga coil upang mag-teleport hanggang sa Aragorn. Ngunit pagdating ko, nalaman kong nalinlang ako ng patalastas. Lahat ng uri ng mga leaflet ay ipinamahagi sa buong kalye, at napakaraming tao ang nag-imbita sa kanya na sumama sa templo. Muntik na siyang maaresto sa Precept Hall dahil sa hindi pagbili ng Buddhist beads. Ang susi ay ang mga Diyos dito ay sinasabing nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ngunit sa katunayan, ito ay puno ng paghamak sa lahi ng tao. Ang mga taong nagsasaka ay kasing lakas din nila, ngunit kung sila ay mas mahina, sila ay madalas na walang magandang buhay. Sa pag-asa sa kanyang lakas, sa wakas ay napanatili ni Ye Longyuan ang kanyang sarili. Nang plano niyang umalis sa tama at maling lugar ng Aragon, bigla niyang nalaman na ang transmission fee para sa pag-alis dito ay katawa-tawang mahal. Bilang karagdagan sa mga pribilehiyo ng Celestial Race, mahirap para sa mga mahihinang lahi tulad ng mga tao na umalis sa Aragon. Parang pagpasok sa yungib ng mga magnanakaw. Maliban kung ikaw ay maging mananampalataya at tanggapin ang paghuhugas ng utak at pagkontrol sa templo, ito ay magiging mahirap na mabuhay. Ang lalong ikinatatakot ni Ye Longyuan ay ang templo ng desisa dito ay gumagamit ng mga tao para gumawa ng gamot na tinatawag na Buddha Light Scattering. Ang ganitong uri ng liwanag ni Buddha ay nakakalat, na maaaring kainin ng mga Diyos, at maaaring magdala ng lahat ng uri ng masasayang guni-guni, na lumubog sa mundo ng pag-flutter at walang kamatayan. Gayunpaman, kahit na walang mga teknikal na paghihirap sa paggawa ng Fo Guangsan, maaari lamang itong ayusin ng mano-mano. Kung ginawa ito ng mga Celestial, bagaman hindi ito mapanganib, napakababa ng kahusayan. Dahil madaling maapektuhan ng bisa ng gamot kapag ito ay nabuo. Kaya lang, hindi mahalaga ang tao. Lalo na ang mga bata ng tao, marahil dahil ang kanilang mga utak ay hindi maayos, ay maaaring mag-deploy ng Buddha Light Dispersion sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang Fo Guangsan ay nakakalason sa mga tao. Ang mga taong ito ay ikinulong sa underground space ng templo ng desisa bilang mga labor machine. Kung kulang ang pagkain, huwag magsuot ng maiinit na damit, mabubugbog ka kapag nagpapahinga ka. Hanggang sa sila ay lason at hindi makapagtrabaho, sila ay palihim na ilalabas sa gabi at itatapon sa malalim na hukay bilang kumpe ng mga hayop. Matapos itong matuklasan ni Ye Longyuan, hindi siya katanggap-tanggap dahil sa likas na katangian ng tao. Matapos imbestigahan ang katotohanan noong gabing iyon, gusto niyang dumiretso upang iligtas ang mga tao. Ngunit noong gabing iyon, nakilala ko ang parehong monghe na nagligtas ng mga buhay. Matagal na pala ang dating ni Monk Buyo sa Aragon dahil hinaanggad niya ang Buddhist na kaharian ng mga Diyos at monghe. Sayang. Pero naloko si Desisa at nagtrabaho bilang isang kuli dito. Sa paglipas ng mga taon, talagang nagkaroon ng lakas si Monk Buyo na umalis. Ngunit upang mailigtas ang mga bata dito hanggat maaari, tiniis niya ang kahihiyan at nagsumikap dito.
Ang bata na iniligtas ni Wuyo, matapos pansamantalang iligtas ang kanyang buhay, ay ipapadala sa isang templo na mahigit 1,000 milya ang layo sa magdamag. Bagamat sira-sira ang templo, may grupo ng mga Diyos at monghe na tunay na mga alagad ng Budista. Dahan-dahan nilang pinagaling at pinalaki ang mga mahihirap na bata na ito. Noong nagiging matanda na ang mga batang ito, hayaan silang humanap ng ibang paraan. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, bago ako pumunta rito, pinilit ni Buyo na gawin ito. Ilang dekada na. Master, napakagaling mo. Umiiyak si Shilanyo. Nakakalat ang liwanag ni Buddha. Paanong may kinalaman itong Aragorn kay Buddha? Ngumisi si Ye Fan. Magsalita ka ng katahimikan, kung mayroon kang magagandang iniisip sa iyong puso, lahat ng tao sa mundo ay maaaring maging isang Buddha. Sa katunayan, si Buddha ay nasa lahat ng dako, basta ikaw at ako ay matibay na naniniwala dito, sabi ni Ye Longyuan na may damdamin. Noong mga araw ni Aragon, wala rin siyang sinabi sa kanya. Ang monghe ay lubos na iginagalang at may kaunting kalikasang Buddha. Kaya naman tinulungan niya ang monghe na ay escort at alagaan ang mga batang ito. Hindi mo sinabi, sino ang pumutol ng dila ng master? Tanong ni Ye Fan. Ye Longyuan nakakunot ang noo, tila mahirap magsalita. Hindi mo sinasabi, dahil natatakot kang hindi ko siya maipaghiganti. Medyo pangit ang mukha ni Ye Fan. Alam ko ang lakas mo, pero simula nang dumating ka dito, siguradong ayaw mong gumawa ng malaking ingay. Kung kikilos ka, malamang na malantad ka, sabi ni Ye Longyuan. Sabihin mo lang, sabi ni Ye Fan. Oo. Bumantong hininga si Longyuan at sinabi, ang Aragon essay na monghe ay nasa ilalim ng upuan ng isang puso, ang 4 na estratehikong antas, iyon ay, ang 4 King Kong, isa sa kanila. Huwag kumain ng Zen Master. Huwag kakain. Isa siyang strategic level, bakit kailangan niyang putulin ang tahimik niyang dila? Sumimangot si Ye Fan. Mula nang pumunta ako dito upang magbigay pugay kay Buddha, hindi ko ibinuka ang aking bibig dahil nagsagawa ako ng mantra, at ako ay iginagalang ng ilang debotong mananampalataya. Ito ay nangyari na nasa loob ng jurisdiction ng templo ng Bushi, at nang mabalitaan niya ang pagkakaroon ni Buyo, ipinatawag niya si Buyo. Walang hinihingi ng pagkain, walang salitang dapat magsalita sa harap niya, na tinatawag siyang Zen Master. Ngunit ayaw niyang sirain ang utos. Kaya, kung hindi ka kumain, sabihin mo ito sa lugar. Dahil hindi ka nagsasalita, walang silbi na panatilihin ang iyong dila. Inilabas niya ang kanyang tahimik na dila at kinain ito ng diretso, Ye. Sinabi ito ni Longyuan, ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. After so long, galit pa rin siya nung binanggit niya ito. Nagulat din si Ye Fan. Oh my God! Tinakpan ni Shilanyo ang kanyang maliit na bibig, nakaramdam ng disgusto. Ibig sabihin, ito ay dahil sa mga batas ng mga eroplano na ang dila na kinain ay hindi na makabawi. Hindi nakakagulat na. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapangiti, makikita na ang taong may isang pusong ito ay hindi mabuting ibon. Ang isang Diyos na monghe na walang kabuhayan kapag nakikipaglaban sa kanya ay maaaring maging isang magandang bagay. Tumawa si Ye Longyuan. Sabihin mo, ang dahilan kung bakit mo lihim na nailigtas ang bata, hindi mo nang ahas na ibagsak itong si Des-isa. Dahil din ba sa huwag kumain ng Zen Master? Tanong ni Ye Fan. Tama, ang may-ari ng templo ng Des-isa Temple ay isang disipulo ni Bushi, na tinatawag na Zen Master Sanchi. Bagamat ang tatlong kumakain ay may bukas na langit, ngunit ako at si Buyo ay talagang ganap na kayang harapin ang mga ito. Pero kapag nagawa na natin, siguradong hahanapin tayo ni Bushi. Nung mga oras na yon, may nangyari lang sa aming dalawa. Ang mga batang iyon, walang sino man ang talagang makakakontrol sa kanilang buhay at kamatayan, bumantong hininga si Ye Longyuan. Medyo naiinis si Ye Fan, bakit hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya nang mangyari ang ganoong bagay. Ngunit kung gayon, paano niya ito makontak? Mahirap magbigay pugay. At saka, paanong naging napakadali para sa Celestial Clan na ipakalat ang balita? Longwu, nako, Kuya Ye Fan, hindi mo maaaring pabayaan ang mga batang ito, ang mga kalbo ng Celestial Clan na ito ay masyadong kasuklam-suklam. Anong Diyos? Mas masahol pa sa demonyo. Ba. Pagtanggi ni Shilanyo. Ang Celestial Race ay isang lahi, at wala itong kinalaman sa mabuti o masama. Umiling si Ye Fan, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang lalaking iyon na hindi kumakain? Anong ginagawa mo? Natigilan si Ye Longyuan, at same time na sinabi, hindi ka. Gusto ko siyang mamatay. Nagkibit balikat si Ye Fan, ito ang pinakadirekta at epektibong paraan upang malutas ang problemang ito. Kabanata 316 ang tao ay walang awa at mapagmahal. Nang marinig ito ni Ye Longyuan, agad niyang sinabi ng may same time na ekspresyon, naisip mo na ba ang mga kahihinatnin? Kapag napatay mo si Bushi dito, kahit makaalis ka, tiyak na magdedeklara ng digmaan si Aragorn sa iyo. Sa oras na iyon, bilang karagdagan kay Satan at Tai Kang, kailangan mong harapin ang mga Diyos at monghe na si Ixen. Ang unang hari ng demonyo, ang pangalawa sa 3 korona, sama-sama ka naming sasalakayin. Kahit na kaya mong umatras, paano ang mga tao sa paligid mo? Sinabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, hindi mo nililinang ang iyong malupit na paraan. Bakit ngayon pa?
Gusto mo bang magmalasakit sa mga tao? Napabuntong hininga si Yelong Yuan at tumingin kay Monk Muyo. Lagi kong iniisip kung ang aking malupit na saber na layunin ay masyadong bias at mahirap makamit. Upang linangin ang walang awa na layunin ng saber, ibinigay ko ang aking orihinal na puso at sinira ang 3,000 sinulid ng alikabok. Bilang resulta, madalas akong nakatagpo ng mga pag-urong, at talagang mahirap itong gawin muli. Lumagpas sa mga tanikala. Pagkatapos makipagkita kay Master Buyo, sinabi niya sa akin, ang mga nilalang ay mga nilalang na nararamdaman. Ngunit ang anumang buhay na bagay ay hindi maaaring maging tunay na walang awa. Walang masama sa kalupitan ng espada. Ngunit nabulag ako ng kalupitan, ngunit hindi ko makita ang layunin ng relatibong pag-iral ng mga nilalang. Mga nilalang, kalupitan, magkasama, totoo ang mundo. Nagulat si Ye Fan, ngunit hindi niya ito nakita nang lingunin niya si Monk Yu. Guro, matagal na kayong magkakilala, hindi ba huli na para sabihin ito sa kanya ngayon? Umiling si Buyo, at iminuwestre ang kanyang mga daliri, maliit na pakinabang. Ang ibig sabihin ay simple lang, hindi siya nakauwi noon, at ngayon ay maaari na niyang tawagan si Yelong Yuan. Kung ikaw ang abot ng templo ng Aragon, tiyak na mas maganda ang mausok na templong ito. Bakas sa mukha niya ang paghanga ni Shilanyo. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at sinabing, mukhang may katuturan. Ye Fan, huwag maging pabigla-bigla, ang pumatay o hindi kumain ay maaaring hindi mahirap para sa iyo, ngunit ang mahirap ay kung paano ito haharapin sa susunod, payo ni Yelong Yuan. Kung hindi ako gagamit ng sword intent, hindi nila malalaman na ako iyon, sabi ni Ye Fan. Hindi mo kailangan ng sword intent. Medyo hindi kumbinsido si Yelong Yuan. Eskrimador ka, huwag kang gumamit ng sword intent, hindi mo ba pinutol ang iyong mga braso? Kahit na hindi ka kumain ng isang Zen Master, hindi mo dapat masyadong basta-basta ang iyong kaaway. Sabi ko, bakit genan ka na ngayon? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, parang ama ko talaga siya. Ako nga, sabi ni Yelong Yuan na may komplikadong ekspresyon. Natigilan ang ekspresyon ni Ye Fan, ngunit mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing katatawanan ng kaligtasan ng mga tao sa paligid ko. Kailangan mo lang manood mula sa likod, at kung kailangan ko ng tulong, natural na padadalhan kita ng voice transmission. Sigurado ka ba, maaari mo bang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan at pumatay ng hindi kumakain? Sumimangot si Yelong Yuan. Naglakad si Ye Fan sa pasukan ng kuwebo at ngumisi, ang taong gusto kong patayin ay hindi mabubuhay. Sumipol ang hangin sa bundok. Dumating si Ye Fan sa templo ng desisa dito. Hindi dumiretso si Ye Fan para maghanap ng pagkain, dumiretso siya sa pangunahing pagkain, at paghihinalaan ang kanyang pagkakakilanlan. Ang lahat, tulad ng isang script, ay may katuturan. Ngayon, siya ay nakulong sa isang selda ng mga monghe ni Desisa at naging isang takas na si Long Wu. Nasaan ang demonyong monghe ni Dekisa? Nandito na ang ikalimang amo mo. Lumabas ka kaagad at mamatay. Malakas na sumigaw si Ye Fan, nakasuot ng magaspang na damit ng manlalakbay, na may dominanteng tingin sa kanyang mukha. Habang nagsasalita, direktang binuksan ni Ye Fan ang quadruple disintegration. Isang pamimilit ng Open Heaven Realm ang sumabog sa minahan. Bagamat ang panloob na lakas ni Ye Fan ay ang banal na katawan lamang, ngunit maaari rin niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang sa itaas ng ikasyam na antas ng kaitian sa pamamagitan lamang ng paghihiwalay. Bilang karagdagan, nagamit na ni Ye Fan ang primordial power ng mahusay, upang pagkatapos ng kanyang pagkawatak-watek, siya ay magiging isang powerhouse sa Open Heaven Realm. Kahit na walang sword intent, ang combat power ni Ye Fan ay hindi maihahambing sa ordinaryong Open Heaven Realm. Gayunpaman, hindi maaaring gamitin ang walang kapantay na panuntunan, at magiging mahirap na harapin ang antas ng eroplano. WHO. Isang grupo ng mga monghe mula sa Celestial Clan sa templo ang nagulat nang maramdaman nila ang pressure. Hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga Celestial ang sumugod mula sa lahat ng dako. Isang grupo ng mga monghe na may masamang ekspresyon ang nakapalibot kay Ye Fan. Sino ka, maglakas loob na pumunta sa templo ni Desisa para manggulo? Ang nangungunang monghe ay nasa magulong kaharian din, ngunit maaaring gamitin ng mga Diyos ang orihinal na kapangyarihan. Kapag maraming tao, kaharap nila si Ye Fan. Huwag magpanik. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at direktang itinuro ang dalawang monghe na nag-aaway sa kanila sa araw. Kayong dalawang demonyong monghe ang nagpapasok sa tiyuhin na ito sa selda. Mabilis na lumuhod at mamatay. Mukhang mayabang si Ye Fan. Oh, ang tanga mo. Naalala ng monghe, ito pala ang Kaitian Realm. Nakatakas ka sa selda. Naglakas loob pa rin ang takas na ipakita ang kanyang mukha, natatakot na hindi siya tanga. Isang tao lamang, pumunta sa ating Celestial Kingdom upang hanapin ang kamatayan. Ilang Celestial ang nanunuya. Karaniwang ginagawa ng mga demonyong monghe na ito ang ganitong uri ng bagay, kaya natural na alam nila kung ano ang nangyayari. Ano ang mali, ikaw ay isang self-righteous human idiot. Direktang tumingin ang nangungunang demonyong monghe. Isang dosenang o higit pang mga demonyong monghe ang direktang naglabas ng mga gintong Buddha bead sa isang lihim na pag-unawa.
Tingnan natin, ano ang pagkakaiba ng aking Celestial Clan at ng iyong mababang antas na mga tao. Bago siya matapos magsalita, ang mga butil ng Buddha na ito ay naglabas ng gintong liwanag. Ang mataas na konsentrasyon ng primordial power ay bumubuo ng isang siksik na golden light network. Sinasuko ni King Kong ang Demon Net. Ang pagbuo ng lambat na ito ay napakabilis, at kakaunti ang mga taong makakaiwas dito. Sinubukan ni Ye Fan na iunat ang kanyang kamay at hilahin ito, at nalaman na may malakas na agos na bumuhos mula sa Zizizi. Mabuting tao. Kung hindi dahil sa quadruple disintegrated na katawan niya, nabugbog na ang mga daliri niya. Ngumisi ang nangungunang demonyong monghe, kahit na nasa bukas ka na mundo, isang tao lamang, huwag mo nang isipin ang paglusot sa lambat na ito sa maikling panahon. Halika, patayin ka agad ang ereheng ito. Patayin ito at pakainin ng aso. Isang grupo ng mga Diyos ang nagsimulang tumayo sa tabi ni Condensed ang orihinal na kapangyarihan. Sunod-sunod, ang mga puting ilaw na bola ay bumubuo ng iba't ibang mga palakol, kawit, at tinidor, o direktang naging iba't ibang mga sinag. Ito ang bentahe ng mga Diyos at demonyo kumpara sa mga tao. Ang mga ito ay mas mahina sa paglilinang at maaari ring gumamit ng primitive na kapangyarihan. Kahit na ang cultivation base ay mababa, hindi bababa sa maaari itong magdulot ng pinsala. Ang mas kaunting pagtitipon ay nagiging mas marami, hanggat sinasamantala mo ang pagkakataon, maaaring patayin ng mga langgam ang elepante. Sa isang iglap, daan-daang primitive powers ang bumati kay Ye Fan. Sa pagkakataong ito, kahit hindi ka mamatay, malubha kang masasaktan. Sa loob ng Vajra Demon Net, lahat ng uri ng puting kinang ay lumabas mula sa katawan ni Ye Fan, na lubhang nakakasilaw. Pagkatapos ng isang round ng output, ang mga ekspresyon ng isang grupo ng Celestial. Ang clan ay unti-unting naging mali. Ito, paano ito nangyari? Inalis ni Ye Fan ang alikabok sa kanyang katawan, at mahinahong sinabi, kung susumiin mo, hindi ito kasing ganda ng lambat na ito. Isang grupo ng mga demonyong monghe ang natulala, ngunit si Ye Fan ay puwersahang nilabanan ang lahat ng kanilang pag-atake. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Ye Fan ay malayo sa kanilang imahinasyon, at ang kanyang katawan ay isang halimaw. Imposible. Isang tao, kahit anong mangyari, masasaktan. Ang nangungunang demonyong monghe ay nagtanong, sino ka? Tumawa si Ye Fan, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon. Pagkaraan ng maraming taon, muli niyang ginamit ang dati niyang kasanayan, ang martial arts. Ang mga kalamnan ng bakal na braso ay buhol-buhol, isang dragon claw na kamay, at ang orihinal na kapangyarihan ay nagiging chi, na pumuputok sa mga kamay. Bang bang bang. Ang King Kong Fu Demon Net ay napunit at naging mga piraso ng gintong liwanag. Narito ang iyong lolo Long Wu. Kabanata 317 Dragon 5. Long Wu. Nasaan ang sagradong lugar? Ang isang grupo ng mga demonyong monghe ay nagkatinginan sa isa't isa sa pagkabalisa at gulat. Wala akong narinig na ganoon kalakas na tao. Kahit na ang eroplano ng Taishi ay malawak at walang hangganan. Gayunpaman, sa isang sibilisadong mundo, sa pangkalahatan, hindi ito maliit o malaki. Ang pagkakaroon ng mga porma sayon ng teleportasyon at mga ahensya ng paniktik ng iba't ibang lahi ay nagpapatanyag sa mga malalakas na tao sa pangkalahatan. Ang katotohanan na ang pangalan ng Sword God ay mabilis na kumalat sa buong eroplano ay isang halimbawa. Karamihan sa mga taong may ulo at mukha ay narinig na ito, ngunit hindi nila alam ang tiyak na lakas. Ang mga taong may ganoong mataas na antas ng paglilinang sa Open Heaven Realm ay pangalawa na lamang sa madiskarteng antas, at sa pangkalahatan ay hindi kilala. Ang isang grupo ng mga bastos ng Protoss na gumagawa ng masasamang bagay ay Some-Ire sa kadalisayan ng Budismo. Ngayon, sinunog ng iyong lolo na si Long Wu ang nasirang templong ito. Magaspang na tumingin si Ye Fan, pabaya, at sinigawan ng isang grupo ng mga demonyong monghe. Malaki ang pagbabago sa mukha ng nangungunang demonyong monghe, at nagmamadali siyang umatras. Sabay kuha ng prop sa kamay at dirdiretsyong ibinato sa ere. Ubu. Crack. Isang nakasisilaw na kislap ang sumabog sa kalangitan. Flare. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit sa kanyang puso naramdaman niya na ang mga celestial god na ito ay talagang totoo. Nakikita na ang sitwasyon ay hindi tama, ito ay hindi isang mahirap na pagtutol, ngunit ang unang pagliligtas. Hindi ito nangangahulugan na bilang isang celestial race, dapat mong panatilihin ang iyong mukha. Long Wu, tama, mayroon kang kakayahan, ngunit ang Des Isa Temple ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magwala. Kapag dumating ang Zen Master Sanchi, ito ang magiging kamatayan mo. Ngumisi ang nangungunang demonyong monghe. Alam na alam nila na hindi nila kayang harapin si Ye Fan sa kanilang lakas. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ilipat ang mga rescue troop at mag-retreat muna ng konserbatibo. Dito lang, lolo, isasama kita at ang iba pang chop sa isang kaldero. Ngumiti si Ye Fan at direktang sinugod ang nangungunang demonyong monghe. Walang espesyal tungkol sa pamamaraan ng paggalaw na ito ay nagha-highlight lamang ng rampa. Gayunpaman, malinaw na nakita ng nangungunang demonyong monghe si Ye Fan na nagmamadaling lumapit sa kanya at gustong umiwas, ngunit nalaman niyang naharang ang rutang pagtakas niya. Parang si Sun Monkey ay nasa palad ni Buddha, kahit anong pilit mo, hindi mo ito mahahanap.
Kumain ka na lolo. Sipa. Sinipa ni Yefan ang kanyang binti at binasag ang sternum ng demonyong monghe gamit ang isang paa. Bang! Ang Chaos Realm Heavenly God ay nahulaan na isang meatloaf. Isang sinag ng kaluluwa ng Diyos ang lumipad palabas, sinusubukang tumakas, ngunit natama ng kamao ni Yefan. Ang marahas na kapangyarihan sa pag-iisip pagkatapos ng pagkakawatak-watek ay nagpahiyaw sa mga Diyos at kaluluwa sa matinding paghihirap noong araw na iyon, at sila ay nakakalat na. Sa loob ng isang segundo, ang nangungunang demonyong monghe ay tumatawa pa rin ng buong pagmamalaki, ngunit sa oras na ito siya ay patay na. Ang mga monghe ng desisa na demonyo sa tabi niya ay namutla sa takot. Tumakbo. Ako. Hindi alam kung sino ang unang sumigaw, at lahat sila ay tumakas para sa kanilang mga buhay. Alam nilang huli na ang lahat para maghintay ng pagliligtas. Ang walang ingat na tao na ito ay pumatay ng mga Diyos ng masyadong mabilis, at ang daan-daang mga Diyos na ito ay hindi sapat para sa kanya upang pumatay ng ilang minuto. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yefan ng pagkakataong tumapak sa lupa gamit ang isang paa? Boom! Tulad ng isang lindol, isang shockwave ng primordial force ang nagpalingon sa grupong ito ng mga demonyong monghe at mga Diyos. Ang mga demonyong monghe ay nagsuka ng dugo, hindi nakayanan ang presyon. Sinasamantala ang sitwasyon, si Yefan ay parang lobo na pumapasok sa kawan, nagmamadali kung saan-saan. Habang nagmamadali, galit na galit din siyang naglabas ng shockwave ng primitive power. Kadalasan ang isang kamao ay lumalabas, at ang pagkabigla ay 7 o 8. Ang agwat sa paglilinang ay masyadong malaki, kahit na ang mga Diyos na ito ay may kalamangan sa lahi, hindi sila maaaring mag-parry. Damn it! Kung tumakas ka, mamamatay ka. Sabay na tayo. Nakita ng ilang Chaos Realms na ito ay isang dead end, kaya sila ang nanguna at nagsimulang sumugod kay Yefan. Ang Celestial Clan ay naglabas ng kanilang sariling mga armas, lahat ng uri ng sopistikadong mga espada at patpat, at ang mga natatanging sandata ng God Clan na hindi nila maintindihan, at binati si Yefan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Celestial ay may mahabang buhay, at karamihan sa kanila ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan, kaya ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay lahat ay mahusay. Kahit na sinasabi nilang mga alagad silang Budista, mamamatay tawanggang ng mga demonyong monghe na ito. Magkasama, mayroong ilang mga bonus ng battle formation effect. Good job! Si Yefan ay tumawa, naglalakad na parang hangin, na nagkukulong sa pagitan ng mga kutsilyo at baril na ito. Ang mga kamao at paa ay nagtaas ng sunod-sunod na gintong liwanag, tulad ng isang kislap ng electric light, at ang poster ay dragon at tigre na lumulukso. Isang grupo ng mga demonyong monghe ang nakipaglaban ng higit sa 10 round, na kinubkob kung saan-saan, ngunit nalaman na hindi nila ito mapigilan. Hindi lamang sa mga tuntunin ng lakas at bilis, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng mga kasanayan, hindi sila kasing flexible ng Yefan lamang. Ang bawat tila walang ingat na paggalaw ni Yefan ay palaging tama at iniiwasan ang mga pangunahing punto. Kasabay nito, maaari rin itong gumamit ng puwersa para basagin ang mahika at puwersahang basagin ang mga sandata ng mga demonyong monghe na ito. Ang marahas na primitive na kapangyarihan, na nagpapusor sa mga demonyong monghe na ito, ay karaniwang katumbas ng kamatayan. Masyadong malakas. Anong klaseng halimaw itong Dragon 5? Ang mga Celestial Gods ay kumain at nakakita din sa Panginoon, at alam nila na talagang nakatagpo sila ng matigas na pinaggapasan. Ang isang grupo ng mga demonyong monghe ay hindi makapaghintay na patayin ang 2 taong nag-provoke kay Longwu. Nakakalungkot na patay na ang 2 lalaking iyon. Nang makitang nabigo ang counterattack, isang grupo ng mga demonyong monghe ang gustong tumakas muli. Saan ka tumatakbo? Hinabol siya ni Yefan, at ang hangin ay parang bagyong dagat, at paulit-ulit niyang binaril ang 12-dosenang tao sa hangin. Gumagamit na siya ng martial arts skills ngayon, which is actually different from before. Maraming mga detalye ang naging hindi nakikita at isinama sa mga mapanlikha at magaspang na paggalaw na ito. Sa katunayan, walang pagkakaiba sa boxing, grappling, close skills, at leg skills. At walang espesyal na diin. Para kay Yefan, ang suntok at palad ay hindi tungkol sa mga kasanayan sa martial arts, ngunit ang kanyang pangkalahatang pag-unawa sa salitang, Wu, ngayon. Para bang ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay hindi isang simpleng espada, ngunit isang masining na paglilihi. Kahit na hindi niya kailangan ngayon ng Emperor-level sword intent, naabot na niya ang taas ng Emperor level. Kaya naman, nakatayo rin ang paggamit ng martial arts sa isang kaharian na hindi maisip ng iba. Sa pananaw ni Yefan, ang kendo at martial arts ay talagang magkatulad sa maraming paraan. Parehong nangangailangan ng pinakapangunahing mga elemento ng bilis, lakas, reflexes, at iba pa. Upang maglaro ng pinakamahusay na kapangyarihan sa labanan. Naramdaman ni Yefan na ang pagkakaiba sa pagitan ng kendo at martial arts ay mayroong dagdag na espada. Ang espadang ito ay tila may dagdag na talam, ngunit hindi. Ang pagkakaroon ng espada ay gumagawa ng maraming mga kasanayan na mas maraming posibilidad at mas nakamamatay. Bilang ang tinatawag na, 1 pulgada ang haba at 1 pulgadang malakas, 1 pulgadang maikli 1 pulgadang mapanganib. Ang espada ay may lakas ng espada, at ang kamao ay may kagandahan ng kamao.
Noong una, gusto lang ni Yefan na linisin ang mga demonyong monghe na ito, para hindi na nila patuloy na mapahamak ang mundo. Ngunit pagkatapos ng labis na paggamit ng martial arts, hindi ko inaasahan na hindi ko na ginagamit ang lumang kasanayang ito sa loob ng mahabang panahon, at mayroon akong maraming karanasan. Parang isang pintor na ipinanganak sa sketches, pagkatapos niyang sumikat, nagpinta siya ng mga bundok at ilog, bulaklak, ibon, isda at insekto sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng maraming taon, muling iginuhit ko ang mga sketch na ginawa ko bilang isang apprentice, at mas komportable ako. At nalaman ko rin na, sa totoo lang, sa ilang hagod lang, may hahayag ko na ang artistikong alindog na hindi ko naramdaman noon. Mukhang, ginagamit lang ang sinaunang martial arts, hindi imposibleng lumaban. Nadama ni Yefan na kahit na umabot siya sa antas ng eroplano, dapat niyang kayanin ito. Sa kanyang puso, biglang umasa si Yefan na makikipag-away siya sa Zen Master na hindi kumain. Om! Gitling! Biglaan. Isang kampana ang tumunog sa kalangitan, mula sa langit. Nakita ko ang isang malaking Buddha bell, tulad ng isang gintong bundok, na bumabalot kay Yefan. Kabanata 3018 Tumayo ng husto. Ito ay isang Buddha bell spirit treasure, na nagpapakita ng Mar-Engel at primordial na kapangyarihan. Ang Buddha bell ay patuloy na lumawak sa hangin, na sumasakop sa buong desisa templo at sa akin. At pagdating sa tuktok ng ulo ni Yefan, mabilis itong lumiit. Tumpak at tama, tinakpan niya si Yefan mag-isa. Sumimangot si Yefan at tumangala para makita, ngunit hindi siya umiwas mula simula hanggang wakas. Ang gininto ang Buddha bell ay bumagsak sa minahan na puno ng mga bangkay ng malakas. Ang 12-dosenang natitirang demonyong monghe na nagtatagal pa ay natigilan. Master Sanchi, dumating ka na. Napaluha silang lahat, nakakakilabot ang taong ito. Kung gusto mo silang patayin, patayin mo sila, pero parang naglalaro sila, at habang lumalaban sila, mas malakas sila. Ang ganitong uri ng hindi kasiya siyang pakiramdam na sila ay mamamatay sa anumang oras, ngunit ito ay hindi isang sandali, at hindi sila nang ahas na makatakas, sila ay pinahihirapan hanggang sa kamatayan. Isang matipunong monghe mula sa Celestial Clan, na natatakpan ng mga purple na sutana, na may isang string ng malalaking Buddha beads na nakasabit sa kanyang leeg, ay nakatayo sa malaking gininto ang Buddha bell. Sinulyapan ang kahabag-habag na eksena sa paligid niya, si Sanchi ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang daming basura. Anong silbi mo? Sunod-sunod na lumuhad ang mga demonyong monghe sa lupa, na sinasabi ang kanilang mga hinaing, Sanchi Zen Master, hindi kami walang silbi, ito ay ang lokong ito. Ang pangalang Longwo ay masyadong mapagmataas. Nasira ang iyong pagawaan, at ipinadala ka ng matanda sa impyerno gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang isang grupo ng mga demonyong monghe ay nanginginig, nagpapasalamat na ang Underground Buddha's Light Scattering Workshop ay hindi nasira. Iyan ang cash cow ng Desisa Temple. Isang mabuting tao, muntik ko nang masira ang Desisa Foundation ko. Ibinaba ni Sanchi ang kanyang ulo, tumingin kay Jinzong, malamig na ngumiti, at nagsimulang pukawin ang mga pagsabog ng primordial power. Ang gintong kampana ay unti-unting lumiit, at kasabay nito, ang mga pagsabog ng mga kampana ay tumunog. Boom! Boom! Sa loob ng kampana, may malakas na tunog ng kabog. Walang silbi, tao, kahit na mayroon kang cultivation base ng Kaitian, huwag mo nang isipin ang pagsira sa Yunshan Buddha Bell ng Launa. Ito ang espiritual na kayamanan na ibinigay ng aking tagapagturo, Zen Master, kahit na ito ay Kaitian, minsang nakulong, hintayin mo na lang mamatay. Isang grupo ng mga demonyong monghe ang tuwang-tuwa sa tabi niya, sa pag-aakalang si Longwu ay magiging isang pool ng dugo sa ilang sandali, lahat sila ay nagbuga ng masamang hininga. Pero hindi nagtagal naging masaya ako. Hindi tama ang sitwasyon. Tom. Gitling. Ang boses mula sa kampana ng Yunshan Buddha ay tila malupit. Kasunod nito, may lumabas na crack sa Lingbao level Buddha bell. Cake kaka. Nakita ko ang dugong pulang liwanag na nagmula sa kampana ng Buddha. Ang orihinal na kapangyarihan sa Buddha bell ay nalik ng husto. Ito, paano ito posible? Natigilan si Zen Master Sanchi, feeling niya nakakita siya ng multo. Tumalikod siya gamit ang isang harrier, nahulog sa lupa, at natisod pabalik ng ilang hakbang. Nang makitang may mga bitek ang kampana ng aking Buddha, pinagpawisan ako. Ang spirit treasure ng old na. Babawiin na sana niya ang kanyang Buddha bell, ngunit huli na ang lahat. Inilabas ni Yefan ang isang kamao, tulad ng malawak na mundo, ang mabangis na hangin sa mga bundok, at ang walang hangganang gabi, lahat ay isinama sa kamaong ito. Naapektuhan ng suntok na ito ang enerhiya ni Zhou Tian at ang espiritu ng lupa. Sa mata ni Yefan, hindi ito isang suntok, kundi isang mundo. Kampana, Lingbao. Isa lang itong kapirasong damo sa kabundukan at bato sa tabi ng batis, paano maihahambing ang lugar na ito sa mundo? Bang! Tinamaan ng malaking butas ang Yunshan Buddha bell. Nasira ang Lingbao, at ang mga natitira ay nawala ng kanilang espiritual na enerhiya at naging isang ordinaryong sirang kampana. Tumingin si Yefan sa kanyang kamay at bahagyang ngumiti. Hiniram niya ang kampanang ito, itong sarado at mapanganib na kapaligiran, para pilitin ang sarili na gamitin ang lahat ng kasalukuyang lakas ng martial arts niya ng buong lakas.
Nang maglaon, nagulat si Yefan nang malaman niyang palagi niyang naiintindihan ang mga batas ng mga eroplano at artistikong paglilihi na masyadong one-sided. Kaya nga, ang antas ng eroplano ay ang antas ng eroplano, ang batas ay ang batas, ang tao ay ang tao. Naalala ni Yefan na ang pananaw ng creator na pinasok niya sa maikling panahon at hindi niya talaga maintindihan. Ang libong pagbabagong iyon, ang hindi mabilang na misteryosong pagbuo ng mga mundo, maaari ba itong mabuo ng mga simpleng batas ng eroplano? Tila ang mga batas ng pisikal na antas ng mekanikal na Diyos na si Muzan ay hindi mahigpit na katulad ng mga batas ng organikong sibilisasyon. Si Yefan ay palaging naniniwala na ang artistikong paglilihi ay kailangang i-upgrade sa batas ng mga eroplano upang makipagkumpetensya sa madiskarteng antas. Hindi lang si Yefan, mukhang ganoon ang iniisip ng lahat. Ngunit ngayon tila ang antas ng eroplano ay isang antas, at walang direktang koneksyon sa artistikong paglilihi mismo. Kumbaga, ang pagtingin sa mundo sa ilalim ng dagat, natural na makikita mo lang ang mundo sa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan lamang ng paglubog sa ibabaw natin makikita ang isang mas kumpletong malaking mundo at malalaman ang pinanggagalingan ng tubig, ito man ay ilog o lawa. Gayunpaman, ang mga mata kung saan mo tinitingnan ang mundo ay hindi nagbago mula simula hanggang wakas. Anong mga pagbabago ang kinatatayuan mo? Ang paglilinang ay ang pagtaas ng posisyon ng isang tao at palakasin ang kanyang paningin. Kung mas malayo, mas malawak, at mas komprehensibo ang makikita mo, natural kang magiging mas malakas. Biglang naalala ni Yefan ang ilan sa mga salitang binanggit ni Belial noong binanggit niya ang Demon Dragon King noong mga unang araw. Sinabi niya na ang lakas ng Demon Dragon Emperor noong mga unang araw ay upang linangin ang martial Dao sa sukdulan. Hindi niya sinabi, ito ay ang mga batas ng mga eroplano, o kung anong uri ng artistikong paglilihi. Sabi ko, ito ay martial arts. Sa oras na iyon, hindi masyadong nag-iisip si Yefan, ngunit ngayon, bigla siyang nagising. Malamang na sa simula, ang Demon Dragon Emperor ay talagang hindi gumamit ng anumang batas, kundi puro martial arts. Gayunpaman, dahil masyado siyang mataas, napakataas na kaya niyang malampasan ang mga masters ng Hongmeng sa simula. Sa makatuwid, maaari niyang talunin ang Panginoon ng Hongmeng sa pamamagitan lamang ng martial arts. Marahil, hindi ito alam ni Belial sa kanyang sarili, at hindi niya sinasadyang nagpahayag ng isang kamanghamanghang mensahe. Dahil, sinasabing gumagamit siya ng martial arts, karamihan sa kanila ay ang Dragon Emperor mismo. Ang Demon Dragon Emperor ay natural na naiintindihan, ngunit ang iba ay nakinig lamang dito at pagkatapos ay ipinadala ito. At hindi ito maipaliwanag ng Demon Dragon Emperor sa kanila, dahil hindi nila ito maintindihan. At sa wakas ay natanto na ito ni Yefan. Hindi nakakagulat na sinabi ng matandang foodie na hindi niya ginaisang ang kanyang bloodline. Hindi nakakagulat na ang mangkukulam ng kailaliman ay kailangan lamang lumaki. Posisyon, ang posisyon ng nakatayo ang pundasyon, salimbay, di ba? Mataas ka ba lumilipad? Nakatataas at nakikita ang malayo, ang pinakasimpleng katotohanan ay kadalasang pinakamadaling baliwalain. Unti-unting naiintindihan ni Yefan kung anong uri ng pag-iral si Yewuya. Iniisip ko pa rin kung ano ang nilinang at napagtanto ng matandang foodie. Ngayon, pakiramdam ni Yefan na marahil hanggat binibigyan niya ang kanyang sarili ng oras, makikita niya ng malinaw sa madaling panahon o huli. Haha, haha. Masayang ngumiti si Yefan at walang malay. Talagang maswerte ako na nakapasok ako sa pananaw ng lumikha ng hindi sinasadya. Kung hindi dahil sa karanasang iyon, tinatayang sa ngayon, nasa dilim na siya tulad ng iba. Pagkatapos niyang malaman ito, naramdaman niyang malinaw na muli ang direksyon ng kanyang paglilinang. Napakaraming bagay ang gusto niyang subukan, kaya nasa sabik si Yefan. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Natigilan si Sanchi. Natatakot ako na hindi baliw ang lalaking ito. Bakit ka ngumingiti? Kabanata 319 na mukhang. Naalala lang ni Yefan na may ilang magnanakaw at kalbong asno sa harapan niya. Oh, hindi ka pa tumatakbo. Sabi ni Yefan na may kalahating ngiti, hiniram ko ang lingbaw mo para subukan ang kamay ko, pero parang gumagamit ako ng sobrang lakas. Hindi napigilan ni Sanchi na umatras, umiling-iling. Hindi. Imposible. Imposible ring masira ng Open Heaven Realm ang aking Buddhist bell. Martial daw. Anong biro? Maliban kung ito ay batas ng eroplano, ano ang martial arts? Ang batas ng eroplano ay isang paraan lamang ng pagpapahayag. Kasama sa antas ng eroplano ang batas, ngunit hindi lamang ito ang batas. Ungol ni Yefan. Umiling muli, kalimutan mo na, sabihin mo, hindi mo maiintindihan, masyadong mababa ang iyong kaharian. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagtanong si Sanchi, sino? Sino ka? Paano ka magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Sabi ko, ang pangalan ko ay Longwu, at lahat kayong mga Diyos ay bingi. Masyadong tamad si Yefan kalokohan, na pinaghihiwalay ng 12-dosenang metro, ang pagtataas ng iyong kamay ay isang tuwid na suntok. Ang umaagos na kamao, ang mga kalamnan ng buong katawan ay pinagsama sa sukdulan. Ang isang grupo ng mga demonyong monghe ay nagtaka din, sa ganoong kalayuan, itong si Longwu ay hindi nakapagsigawan ng kanyang gang, ano ang ibig niyang sabihin sa pagsuntok.
Ngunit sa susunod na sandali, ang mga mata ng lahat ng nabubuhay na demonyong monghe ay malapit ng lumuwa. Bang! Walang babala, sumabog ang ulo ni Zen Master Sanchi. Walang primordial force, kahit hangin. Ilang dosenang metro ang layo, tila totoo ang suntok na ito, na parabang tinamaan nito sa mukha si Sanchi. Para maipaliwanag ni Yefan ang kanyang sarili, hindi maipaliwanag ni Yefan kung paano niya ito ginawa. Sa mga mata ni Yefan, ang larangang ito ng digmaan ay parang isang piraso ng papel. Ang Sanchi Zen Master ay ang kontrabida na iginuhit sa papel. Kinuha ni Yefan ang panulat at gumawa ng tinidor sa ulo ng kontrabida, at wala na ang ulo ng kontrabida. Ganyan ka-simple. Ang bottom line ay hindi man lang naiintindihan ng kontrabida na ito na siya ay nasa isang papel at may itinuturo ng panulat. Ang antas ng eroplano laban sa antas ng eroplano at sa ibaba, sa katunayan, dapat itong maging ganito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yefan na talagang naiintindihan niya ang kahulugan ng antas ng eroplano. Ang eroplano ay ang laro ng chess, at ako ang chess player. Gatlang M. Isang grupo ng mga demonyong monghe ang natakot na hanggang sa mabaliw. Ito ay higit na lumampas sa kanilang pangunawa sa malakas. Naramdaman ng Celestial Clan na talagang nakatagpo sila ng isang Diyos. Bilang resulta, ang natitirang 12-dosenang mga monghe ng demonyo ay hinati sa 3 o 4 na grupo at tumakas sa iba't ibang direksyon. Nakatayo doon si Yefan, yumuko ang kanyang mga kamao mula kaliwa hanggang kanan. Bang 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 bang. Sa bawat oras na sumuntok siya, ang demonyong monghe na daan-daang metro ang layo ay binubugbog hanggang sa kaibuturan, at ang kanyang katawan ay nadudurog. Para bang nasa napakalayo na distansya, na nagbutas ng 12-dosenang bola, isang pagmamaliit na walang buhay na nilalang. Huwag kang magpanggap na patay na. Bahagyang tumingin si Yefan sa 3 kumakain. Ang 3 walang ulo ay kumakain, orihinal na pinigilan ang kanyang hininga ng kaluluwa hanggang sa limitasyon, na nagkukunwaring sinabog. Gayunpaman, hindi niya ito maitago kay Yefan. Paano malilinlang ng isang figure sa isang pagpipinta sa papel ang pintor? Ang anumang mga pahiwatig ay nakikita. Uncle Long, iligtas mo ang iyong buhay. Hindi man lang napigilan ni Sanchi na bawiin ang kanyang ulo, kaya lumuhad siya at humingi ng awa. Saan ka hindi kumakain? Tanong ni Yefan. Sa templo ng Jingjai. Basta, malayo lang dito sa 3,000 Diyos sa hilagang kanluran. Tiyo, madadala kita roon. Ilibat mo lang ako. Inayos ni Sanchi ang kanyang ulo at nagsimulang yumuko. Hindi man lang ito tiningnan ni Yefan, at hinampas ang kanyang palad sa hangin. 3 pagkain ang direktang naging pulbos, at ang kaluluwa ay natangay. Sa pagkakataong ito, ganap na tahimik ang eksena. Inangat ni Yefan ang pagkakawatak-watak at bamantong hininga. Bagamat naabot na ng kanyang kaharian ang tunay na antas ng eroplano, ngunit para lumakas, kailangan pa rin niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Matapos maalis ang quadruple disintegration, nakaramdam agad ako ng kaunting pagod. Pinunasan ang noo, may pawis. Hindi naman maliit ang konsumo kanina. Gayunpaman, hindi ito nagmamadali, kung tutuusin, maikli pa rin ang oras ng kanyang paglilinang, at hindi niya maikukumpara ang kanyang paglilinang sa mga matandang halimaw na iyon. Ngunit makikita rin na talagang mahalaga ang talento ng dugo. Dahil sa mga bagay na ito, maaari kang makatipid ng maraming oras sa paglilinang, at maaari din itong dagdagan ang panghuling limitasyon sa itaas. Sa simula, naawa ang Demon Dragon Emperor sa kanyang Human Master, at marahil ay dahil dito. Ang isang mortal, gaano man kataas ang kanyang paninindigan, ay hindi maiiwasang maging dahado kapag nakatagpo ng isang makapangyarihang lahi na may parehong taas. Kuya Longwu, napakagwapo mo. Si Shilanyo ay sumugod mula sa kadiliman at niyakap si Yefan. Bakit, nabigla si Sister Xiaoyo sa heroic na hitsura ni Brother Long? Itinaas ni Yefan ang kanyang kilay at ngumiti. I hate it. Adik ako sa pagpapanggap bilang isang walang ingat na lalaki. Galit na sumulyap si Shilanyo, pagkatapos ay humajejek muli, gayunpaman, ito ay talagang masaya, Fifth Master Long, sa tingin ko ito ay mas kawili-wili kaysa sa maliit na puting mukha ni Leng Xingchen, hihi. Mukhang may talento ako sa paglikha ng mga karakter, kaya't ipasulat ko sa sikat na artista ng gabing mahamog ang isang alamat ng Dragon 5 para sa akin. Napahawak si Yefan sa kanyang baba. Mabango walang hiya. Sumasabog talaga. Ngayon lang ako natakot sa kapatid ko. Sumandal si Shilanyu sa lalaki, akala ko ngayon lang gagamitin ni Brother Longwu ang kanyang espada, ngunit nalutas niya ito sa pamamagitan ng mga kamao at sipa. Nakakamangha. Napangiti si Yefan, iniisip na isa lang itong kamao. Gayunpaman, ayaw niyang magpaliwanag ng labis, at hindi ito maintindihan ng dalaga. Para sa ilang, mga kurso, kung ito ay masyadong maaga, ito ay magdudulot ng ilang pagkalito, at ito ay mas mahusay na upang mapabuti ang tuloy-tuloy. Nakita ni Long Yuan ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, kumunat ang noo at sinabing, kung paano mo ito ginawa ngayon. Ay medyo katulad ng iyong ama. Tumanggo rin ang tahimik na monghe. Ang sinabi nila ay natural na Yewuya. Bagamat si Yewuya ay nasa Earth, imposible para sa kanya na seryosohin ito, ngunit karamihan ay para lamang sa kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, upang lumikha ng papel ng Diyos ng digmaan, palagi kang kailangang magpakita ng ilang mga kamay.
Ang lalim, si Yelongyuan at ang iba ay natural na hindi ito makita. Pero sa lasa, nakakatikim pa rin ito ng isa o dalawa. Nang nakita nilang sumuntok si Yefan ngayon, bigla nilang naalala ang ilang clip mula sa nakaraan ni Yuya. Narinig ito ni Yefan at nakumpirma ang ilan sa kanyang sariling mga hula. Oo, tapos naiintindihan mo ba? Umiling si Buyo na nagpapahiwatig na hindi niya naiintindihan ang lahat. Hindi ko maintindihan ngunit hindi ko maintindihan, kaya nga sinasabi ko na magkatulad ito, napabuntong hininga si Yelongyuan. Ngumiti si Yefan at nagsabi, mukhang mas mataas pa ng kaunti ang kaharian ng master. Kung hindi mo maintindihan, ibig sabihin hindi mo talaga naiintindihan. Kapag hindi mo naiintindihan, ibig sabihin nag-improve ka talaga. Bakit? Tanong ni Yelongyuan. Sa estado mo ngayon, hindi mo man lang makita ng malinaw ang tanong, at natural na pakiramdam mo na parang masasagot mo ang tanong. Sa katunayan, malalaman mo lang kung paano ito sasagutin kapag naiintindihan mo ang tanong, sabi ni Yefan. Nagulat si Yelongyuan, pagkatapos ay bumantong hininga at tumango. Sige, hahanapin ko ang monghe na si Bushi. Ang natitirang bahagi ng templo ay isang bungkus ng mabahong isda at bulok na hipon. Maaari mo itong lutisin ni Master Buyo. Iligtas ang bata, kayo ay dumating sa dulo. Halika na. Kapag pumatay ako at hindi kumain, natural na hindi na muling magiging impyerno ang lugar na ito. Gaya ng sinabi ni Yefan, niyakap niya si Shilanyu, diretsyong tumalon, at umalis sa minahan. Sa mahigit 3,000 Diyos, talagang hindi alam ni Yefan kung gaano ito kalayo. Ngunit sa bilis ni Yefan, gaano man ito kalayo, hindi ito makakapunta kahit saan. Sa madaling araw, si Yefan ay malapit na sa Jingjai Temple. Pagpasok ko pa lang sa lungsod sa palibot ng templo, naamoy ko na ito, at ang hangin ay napuno ng amoy ng karne. Mayroong malalaking gintong karatula sa lahat ng dako, at ang industriya ng catering ay puspusan. Sa lahat ng uri ng kainan, may mga kalbong ulo na umiinom at kumakain ng karne. Hinanap ng kamalayan ni Yefan ang lahat ng impormasyon malapit sa templo, at biglang napagtanto na may mali. Ito ay isang mabuting tao na hindi kumakain, talagang karapat-dapat siyang maging pinuno ng gang ng mga demonyong monghe, ninisyon ni Yefan. Kapatid na Longwu, ano ang nangyari? Kakaibang tanong ni Shilanyo. Kabanata 3020 hindi ito ang oras para kumain. Maraming tao sa Jingjai Temple, sabi ni Yefan. Mga tao. Natigilan si Shilanyo, ibig mong sabihin, kinuha ni Bushi ang isang malaking bilang ng mga tao bilang hostage. Oo, sa palagay ko alam ko na maaaring dumating ako, at alam ko na hindi ko ito pipilitin. Patayin siya at magdala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Siya ay isa sa 4 na dakilang hari, isang madiskarteng powerhouse, paano pa siya makakapaglaro ng ganoong maliit na trick? Si Shilanyo ay mukhang hindi maganda. Tumingin si Yefan sa paligid at sinabing, tara at tingnan muna natin. Dumiretso ang dalawa sa Jingjai Temple. Sa daan, ang mabangong amoy ng pagkain sa hangin ay nakakatakam sa mga tao. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Lanyu nang makita niya ang maraming tindahan na nagkakatay ng mga hayop at nagluluto ng mga barbecue sa kalye. Ang mga demonyong monghe na ito ay kumakain ng karne na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang isang Buddha ay maaaring maghiwa ng laman upang pakainin ang isang agila, ngunit mas gugustuhin niyang isakripisyo ang kanyang sarili kaysa pumatay ng isang buhay na nilalang, ngunit hindi lahat ay maaaring maging isang Buddha. Kung ang isang mananampalataya na hindi kumakain, ay talagang sumusunod sa lahat ng mga tuntunin, hindi siya makikibahagi sa mga gawang iyon ng Buddha na nakakalat ng liwanag. Habang nagsasalita ay pumasok na ang dalawa sa templo. Ang templo ay may mga pasukan sa lahat ng panig at hindi pinatibay. Ang mga bantay dito ay pawang mataba ang ulo at malaking tainga na mga celestial. Tila isa-isang tinatimad na igalaw pa ang mga talukap ng mata, pinapasok at pinalabas ang mga tao sa gusto. Maaari kang pumunta sa napakalaking field sa gitna, at makikita mo ang isang malaking bilang ng mga kulot na mga tao. Libu-libong tao, lalaki at babae, bata at matanda, ay pinigilan ng mga tanikala ng Celestial Clan. Ang mga taong ito ay halatang binugbog na mga alipin na nagtatrabaho sa ilang lugar. At ilang mga tao na bata na may dilaw na mukha at manipis na kalamnan ay nagtipon sa gitna. Sa gitna ng mga batang ito, may malaking bilog na kama. Ang kama ay 4 o 5 metro ang lapad, at mayroong isang tumpok ng taba na kumalat dito. Pagkatapos ng pagtingin ko ng malapitan, napagtanto kong isa pala itong kalbong demonyong monghe. Kaya lang, ang taba-taba niya na ang kanyang mga kamay at paa ay pinagsama sa taba ng kanyang katawan, at hindi mo matukoy kung aling bahagi ang hindi tumitingin ng mabuti. Parang kulog ang tunog ng hilik. Kuya Longwu, ang matabang baboy na iyon ay hindi kumakain. Kung hindi ka kakain, hindi ba dapat ito ay tinatawag na gluttony? Nakaramdam ng pagkahilo si Shilanyo. Ngumiti si Yefan, Xiaoyu, alam mo ba ang kahulugan ng hindi kumakain? Umiling si Shilanyo. Kung tama ang hula ko, itong hindi pagkain ay malamang na hindi out of season. Minsang itinakda ng Buddha na ang mga disipulong Budista ay maaari lamang kumain sa loob ng 1 oras ng tanghali araw-araw. Ang layunin nito ay kumain ng pinakamasarap na pagkain. Ang mental state at Buddhist practice ay kapaki-pakinabang din sa katawan.
Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Umaga pa lang, ang dahilan kung bakit gumagamit ng napakaraming hostage itong hindi kumakain para protektahan ang sarili ay dahil tanghali lang siya kumakain araw-araw. At hindi pa dumarating ang oras, kumain na lang siya. Kung hindi ka madyay gising, ayaw mong gumalaw. Ibig mong sabihin, pagdating ng tanghali, kapag hindi ka kumain, lalabas ka sa grupong ito ng mga hostage. Tanong ni Shilanyo. Nagkibit balikat si Ye Fan, karamihan ay ganoon, ngunit hindi ako interesadong hintayin siya rito ng masunurin. Sabi ni Ye Fan, at naglakad papasok. Biglaan. Sa napakalaking higaan sa gitna, nang hindi kumakain ni isang mataba, nanginginig na braso, bigla itong umunat. Ang brasong iyon, na parang pader, ay malapit ng durugan ng mga bata sa tabi niya. Huminto si Ye Fan sa kalagitnaan ng isang paa. Sumimangot si Ye Fan at umatras ng isang hakbang. Ang brasong hindi kumain ay binawi rin, ngunit ang mga batang ito ay umiiyak na sa takot. Itong matabang baboy. Nagpapanggap lang na tulog. Galit na sabi ni Shilanyo. Noy! Isang hiwa ng mata ang bumukas sa mukha ni Bushi. Ang munting monghe ay hindi pa natutulog, kaya paano siya magkukunwering tulog, dahil alam ng nag-aabuloy na hindi pa oras para kumain, tatanggapin silang dalawa ng munting monghe sa tanghali. Umikot si Blue Rain at tumakbo palabas. Hindi siya pinigilan ni Ye Fan, alam niya kung ano ang gustong gawin ng dalaga. Tahimik na umupo si Ye Fan sa tabi ng court. Pagkaraan ng isang kapat ng isang oras o higit pa, dalawang monghe na malaki ang tainga ay pumasok mula sa labas, na may hawak na mabangong inihaw na karne. Ang monghe ay pumunta hanggang sa kinaroroonan ni Bushi at inilapag ang barbecue. Ang mga sulok ng bibig na hindi kumakain ay nagsimulang bumulwak ng laway, at siya ay nagpatuloy sa pagsipsip ng peas. Mga panlilin lang ng pag-ukit ng mga insekto. Huwag na huwag mong subukang tuksuhin ang monghe na sirain ang kanyang mga tuntunin. Biglang umupo si Bushi at naglabas ng isang malaking gintong mangkok. Ang mangkok na iyon ay maaaring maglagay ng dalawang baka sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Hinawakan ni Bushi ang mangkok gamit ang isang kamay at sinampal ito ng isa, at ang dalawang matatabang demonyong monghe at isang buong malaking plato ng barbecue ay inilagay lahat sa mangkok. Tinapik ni Bushi ang mangkok gamit ang isang kamay, at narinig ang isang, kumalatong, na tunog. Ang mangkok ay nag-vibrate, ang mga sound wave ay kumalat, at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang direktang damyugo mula sa 7 mga butas. Ang mas nakakatakot ay ang demonyong monghe at barbecue sa mangkok ay naging isang palayok ng kulay dugong likido. Kaunting lason, gusto mong saktan ang monghe. Ngumisi si Bushi, at saka humiga muli. Nang tumakbo pabalik si Shilanyo, nakita niya ang mga dagwang tao sa lahat ng dako, nakaramdam siya ng pagsisisi. Paano ito? Nakontrol niya ang dalawang demonyong monghe, at parehong may gu ang mga demonyong monghe at ang barbecue, ngunit ngayon ang gu ay itinapon sa mangkok at pino. Hindi lang iyon, nasaktan din ang mga hostage. Malamig na sinabi ni Ye Fan, hindi mo iniisip na hostage ka ngayon, at pakakawalan kita. Huwag kang mag-alala, hindi ka pakakawalan ng munting monghe hanggang tanghali, malumanay na pagtatapos ni Bushi, ituloy mo lang ang hilik. Walang kamalay-malay, nagtipon ang ilang mananampalataya sa Jingjai Temple. Tila dahil halos tanghali na, alam din itong mga mananampalataya na magsisimula na ang pag-aayuno. Ang mga mata na tiningnan nila si Ye Fan ay puno ng kabalintunaan at pang-aalipusta. Isang figurang nakaitim din ang nagmamadaling lumapit sa oras na ito. Sa kabutihang palad, nahuli. Ang taong dumating ay si Ye Longyuan. Tapos na ba dyan? Umupo si Ye Fan sa hagdan ng bato at tumingin sa likod. Ang lahat ay nailigtas at ipinadala sa isang ligtas na lugar. Tumango si Ye Longyuan, at muling sinabi, hiniling sa akin ni Buyo na sabihin sa iyo na ang kahulugan ng hindi pagkain ay kung oras na para kumain o hindi. Hihi, alam na ni Brother Longwo ang tungkol dito, pagmamalaki ni Shilanyo. No, the point is, huwag mo nang hintayin na oras na para kumain siya. Kapag tanghali na, ang kanyang lakas ay maituturing na pinuno ng 4 na dakilang Vajra, at dapat umiwas ang mga monghe. Ito, ang kanyang procrastination plan. Medyo nag-aalala si Ye Longyuan. Bagamat tiyak na hindi kumakain ang lakas ni Ye Fan, maaaring tumutok pa siya rito. Ngunit ang problema ay hindi komportable para kay Ye Fan na ihayag ang kanyang layunin sa espada ngayon. Sa ganoong estado, posibleng malagay sa panganib kung kailangan mong labanan ang pinakamalakas na estado ng iniiki. Kahit na gamitin mo ang layunin ng espada sa huli, at pagkatapos ay manalo, ang pakinabang ay hihigit sa pagkatalo, at haantong ito sa lahat ng uri ng kaguluhan. Hey! Bahagyang tumawa si Ye Fan, alam ko na ito. Ano? Natigilan si Ye Longyuan, at si Shilanyo sa tabi niya ay labis na nagulat. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notifications bell.